Hello, good morning! Good morning po sa ating lahat at sa mga nanonood sa ating YouTube channel. Sa umaga pong ito, salamat sa Panginoon kahit malakas ang ulan, masarap matulog, na-overcome po natin yung antok na nararanasan. Okay, di ba? Bagamat late yung iba, ako din late din po ako. Pero salamat sa Panginoon na tayo po ay ginising. Para po tayo ay magpatuloy sa pagbibigay sa atin ng Panginoon, ng pakapurihan sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Basahin ko lamang po sa Psalm 84, verse 1. Mahal ko ang iyong templo o makapangyarihang Yahweh. Nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang bukong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Amen. Tayo po lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, napakabuti niyo Panginoon sa buhay namin, O God. Hindi po kayo nagbabago. Ang iyong pag-ibig ay patuloy, Panginoon. Bagamat kami po ay marami pong dahilan, marami pong kahinaan, pero hindi niyo po tinitingnan ang aming mga weaknesses, Panginoon, sapagkat mahal niyo po kami. Ang pag-ibig niyo po ay walang kondisyon, hindi nagmamaliw. Pangako niyo po hindi kumukupas. Kahit po kami nagkasala, hindi niyo po kami inaalisan, Panginoon, na inyong mga pangako, O God. Salamat po, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob niyo sa amin, sa pag-ibig na wagas, sa walang sawang pagpapatawad sa amin, Lord, kapag kami po ay nagkakamali. Katulad po ng ginawa niyo sa mga Israel, Panginoon, bagamat reklamador, ganon din po kami, Lord. Pero hindi po kayo, Lord, nagbabago. Tanging relasyon ng Ama at sa Anak, Panginoon, ay hindi po nawawala sa inyo, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga biyaya na patuloy naming natatamasa. Bagamat nagmamahala na po, ang bigas po, pataas ng pataas ang presyo. Pero, Panginoon, ang mga anak nyo ay hindi nyo pinababayaang magutom. Patuloy nyo po kaming binibigyan ng lakas. Niririnyo nyo po ang aming strength, O God, upang kahit po maraming pagsubok ang harapin namin, nagtataasan ng presyo, naraming traffic, palaging may bagyo, palaging umuulan, may baha. Patuloy nyo kami, Lord, tinapalakas sa kabila ng mga pagsubok na hinaharap namin. Lagi niyo pong sinasabi sa amin na, anak, magpatuloy ka lang. Hindi kita pababayaan. Lagi kitang bubuhatin, tutulungan sa iyong mga pagsubok na hinaharap sa araw-araw. Salamat din po, Lord, sa mga walang tigil, Panginoon, na pag-iingat sa amin, proteksyon, at pagbibigay, Panginoon, ng lakas, Panginoon, at pinagagaling nyo kami, Lord, kapag kami po ay nangihina, may sakit, may karamdaman, physical man o spiritual, O God. Tinutulungan nyo po kami, Lord. Pinagagaling nyo po kami, Lord. Sapagkat ang inyong pangalan, ang inyong salita ay mas malakas, mas matibay kaysa sa mga pagsubok, kaysa sa mga karamdaman na naaming nararanasan, O God, sa araw-araw. Lord, salamat po. Walang hanggang pasasalamat ang aming sasambitin, Panginoon, sa inyong trono, Panginoon, sa inyong biyaya, Panginoon. Kami po ay palaging nakakaharap sa inyo, Panginoon. Salamat sa pribilehiyo na maging isang anak ng isang makapangyarihang Ama na aming sinasamba. Pupurihin po namin kayo't sasambahin sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen? Amen? Amen. Amen. Lord, you are good, and your mercy endureth forever.
People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we
Our God is good and awesome. Amen. You alone, O God. You alone deserve our glory and praises. You alone, O God, ang aming sinasamba at minamahal, Panginoon, na Diyos na makapangyarihan sa lahat, O God. You are not a God created by human hand. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan to touch away pain. You are not a God created by human hand. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, hear the good times and bad. You are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything it can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from the before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are
kaluwalhatian at kapurihan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po. Tayo po'y dadako na sa ating scripture reading. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Kung kayo po ay may mga Biblia, makibukas po tayo sa Kawikaan chapter 17, verse 17. Kawikaan chapter 17, verse 17. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon, at sa oras ng kagipitan, kapatid na tumutulong. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Diyos, maaari na po tayo magsiupo. Good morning everyone. Isang maulang umaga sa inyong lahat, no? Ang sarap ng panahon ngayon, ano? Pero sana wag niyo akong tulugan. So, ayon po sa ating scripture reading, at salamat sa ating tagabasa, at siyempre sa ating mga kapatid na nanguna sa ating praise and worship. Salamat sa inyo lahat sa pangunguna na ang bawat isa ay maihanda sa pananambahan sa Panginoon. So patuloy po tayong manatili sa espiritu ng pananambahan habang tayo po ay nakikinig ng mensahe mula sa salita ng Diyos. Pero bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito at sa inyo pong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Bagamat sa ibang panig ng aming bansa ay malakas ang ulan na dulot nitong bagyo, nawa Panginoon ay ingatan niyo po yung mga lugar na apektado nitong bagyong ito, Panginoon, at nawa nga po ay walang buhay o mga ari-arian na mawawala dahil sa bagyong ito, Panginoon. Dalayan ko po, Panginoon, na ingatan niyo po ang mga kapatiran na nasa lugar na apektado nitong kung saan malakas ang bagyo, Panginoon. At sa umaga po ito, kami po ay dumudulog sa inyo. Nawa nga po ang inyong banal na espiritu ang siyang pumuspos at mangusap pagministeryo sa bawat sa amin. At hayaan niyo po ng iyong mensahe ay matanggap ng aming mga puso at ito po ay tumimo sa aming sa kaibuturan ng aming mga puso. At ito po, Panginoon, ay magsilbing magrema sa aming buhay, Panginoon. At hayaan niyo po, Panginoon, na ang aming mga puso ay mapuno ng kagalakan, pagpupuri at kapayapaan sa amin pong pakikipagniig sa inyo sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang inyong salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po doon sa ating text, a friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity. There's this story tungkol po kay mula po sa book na Preacher's Source of Creative Illustrations by Robert Morgan. Ito po tungkol kay Mr. Sam Rayburn. Siya po yung pinakamatagal na naging Speaker of the House of Representatives ng US. At ito pong kwentong ito ay patungkol po sa pagiging mabuting kaibigan nitong si Mr. Sam Rayburn. Isang gabi po ay biglaang namatay yung anak na babae ng kanyang kaibigan. Kaya pagdating po ng umagang-umaga pa lang, ay may kumakatok sa pintuan ng kanyang kaibigan at nung buksan niya ay nandoon sa harap ng pintuan si Mr. Sam Rayburn. Nasabi niya, dumaan ako para tingnan kung ano ang maitutulong ko. Pero sabi po nitong tatay nung namatayan at doon ay kasalukuyan nagdadalamhati, sabi niya ay wala ka nang dapat pang gawin dahil naisaayos na namin ang lahat. Well, sabi niya, kayo ba'y nag-almusal na? Sabi nung tatay nung namatay ay wala na kaming time, hindi pa kami nag-almusal dahil
wala na kaming time na makapag-almusal. Sabi niya, ganito na lang. Pagtitimpla ko na lang kayo ng kape. So, ang ginawa niya, dumiretso siya sa kusina at nagsalang na nung sinaksak na niya yung coffee maker at sinimula lang lagyan ng tubig at ng kape. So, habang nandun siya sa kusina at nagpiprepare ng kape, sinundan po siya ng kanyang kaibigan na tatay nung namatay. Sabi nung kanyang kaibigan, di ba dapat ay nasa White House ka ngayon at dapat ay meron kang appointment kay President at dapat ay nandoon ka at kasamang nag-aalmusal ni President. No? Sabi nitong si Mr. Sam, si Mr. Speaker, sabi niya, oo sana, kaya lang sabi ko, tinawagan ko Presidente at sinabihan ko siya na kailangan ako ng kaibigan ko ngayon. Kaya hindi ako makakarating. Itong si Mr. Sam Rayburn, Speaker of the House of the Representative of the U.S., ay isang nagpapakita na siya isang mabuting kaibigan. At sa ating text, sabi doon, a friend loves at all times. So hindi lang po in good times, hindi lang even in bad times. Through thick and thins, ang isang kaibigan, ang isang tunay na kaibigan ay talagang laging maasahan sa lahat ng panahon. Sabi nga sa kanta, ewan ko kung inabutan nyo itong kantang ito, in good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. 90% po ng mga tao na merong mga group of Christians na sinurvey sila. 353 po itong sinurvey. At 90% po sa kanila ay nagsabi bakit sila nag-stay sa isang church. 90% po doon sa sinurvey, ang sabi nila, it's because of friendliness of the church. Dahil sa pagpunta nila sa church, even nung first time na sila'y pumunta doon sa church, naramdaman nila na sila'y welcome. Naramdaman nila na nagkaroon agad sila ng connection. Napaka-importante po ito. No? Na pagpasok mo sa church, ma-feel mo na agad connected ka. Ma-feel mo, meron ka agad nakikipagkilala sa'yo. No? Kaya napaka-importante, meron tayong greeter doon sa may pintuan, no? Na habang dumarating mga tao, may kumakamay at lalo-lalo na kung first time, nakikipagkilala at pinakikilala siya para magkaroon siya ng connection kaagad sa church. No? Kasi pag nakakonect siya sa church, tiyak po siya ay babalik. So 90% po nung sinurvey, sabi nila, because of, nag-stay sila sa isang church, because of the friendliness of the church. 311 po, doon sa 353 na sinurvey, ang nagsabi na nag-stay sila doon sa church because of the friendliness of the church. And 117 po doon sa 353 na yon, specifically, minimension po nila yung greeter, yung usher or usherette doon sa pintuan na bumati sa kanila, kumamay sa kanila sa kanilang pagdating sa church. No? Kaya maganda, mapaka-importante po ito. Akala natin, binagwawalang bahala natin. No? Napakahalaga po na pagpasok mo doon, merong sasalubong sa'yo, merong babati sa'yo. No? So, yun po yung mga reasons bakit ang isang tao, they choose to stay in a church. No? Secondary na lang po yung, pero sabi doon, 97% daw ng sinurvey na yon ay nagsasabi na nag-stay sila dahil sa preaching ng pastor. Pero hindi po laging ganoon. No? So, ito pong survey na ito ay mula sa surprising insights ni Thomas Rainer. Now, in preparation sa ating Bring a Friend Sunday, we'll be making a series about friendship. So this Sunday, we'll be talking about the gift of true friendship. Then on the next Sunday, we'll be talking about the greatest love.
and then the benefits of inviting someone to church, and then the power of a true friend. Friendship is one of the most important things in life. Napakahalaga po ito. It is a gift that we should cherish and nurture. Sabi sa Bible, there's napakarami pong talata sa Biblia na nagsasabi o nagtuturo patungkol sa isang pagkakaibigan. At isa na nga po dito yung Proverbs 17 verse 17. Ito po yung isa sa pinaka-famous verse about friendship. A friend loves at all times and a brother is born for adversity. Ang context po nitong Proverbs 17:17, ito po ay discussion of the qualities of a true friend. Yung pong previous verse, sa verse 16, sabi doon, a man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. No? Diba? Minsan yung kaibigan, mas close pa tayo sa friend natin kaysa doon sa ating kapatid. No? Now, itong verse na ito, itong verse 16, makikita natin dito yung contrast, yung pagkakaiba ng kasama sa kaibigan. Marami tayong nakakasama, pero iilan lang talaga yung ating nagiging kaibigan. So itong, sabi sa verse 16, a man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. So dito makikita natin yung pagkakaiba ng kasama sa kaibigan. Again, sabi ko nga kanina, marami tayong nakakasama at karamihan dyan, madalas, yung nakakasama natin na yan ay nakikisama pa tayo sa kanila. No? Hindi lang tayo nakikisama, pero nakikisama pa. No? So, pero dyan sa mga nakakasama natin yan, iilan lang talaga, yung talaga nagiging tunay na kaibigan. No? So, yung kasama ay maaari ka lang samahan, no? Sa masasayang araw ng iyong buhay. Pero, kapag nandyan na yung problema, bahala ka na sa buhay mo. Hindi po ganoon ang tunay na kaibigan. Ang tunay na kaibigan, kaya nga tinatawag nating BFF, best friend forever. Ang tunay na kaibigan, yan, dapat parehong may Lord. Kasi, sabi doon sa kanta, friends are friends forever if the Lord is the Lord of them. So, magiging BFF lang kayo kung pareho kayo nasa Panginoon. A friend loves at all times and a brother is born for adversity. Itong verse na ito nagtuturo sa atin ng isang tunay na kaibigan is someone who loves you unconditionally. Even when things are tough. Kahit na sa mahihirap na sitwasyon, sasamahan ka niyan. Kahit na nasa problema, karamay mo yan. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, ang tunay na kaibigan ay sasamahan ka niyan, hindi ka niyan iiwanan. They are there for you through thick and thin, and they will always be there to pick you up when you fall. Yung phrase po doon sa verse 17, a brother is born for adversity, it can be interpreted in two ways. Una, just like a true friend, at yung another interpretation is that a brother who is someone literally born into your family. Yun talagang kapatid sa laman. No? So yun po yung dalawang possible interpretation doon sa brother na sinasabi doon sa verse 17. No? It's either itong brother na ito ay isang tunay na kaibigan or yung talagang brother sa laman. No? Ultimately, the meaning of Proverbs 17:17 is that a true friend is someone who loves you unconditionally and is there for you through thick and thin. Ang isang tunay na pagkakaibigan ay mahirap hanapin, mahirap mahanap. It's a rare and precious gift. So, kapag natampuan natin yan, dapat nating i-cherish, dapat nating pahalagahan, dapat nating wag nating baliwalain. No? We should cherish those who have it. Kung meron kang BFF ngayon, kaibigan mong tunay at kapatid sa Panginoon, nako, alagaan mo yan. Huwag mong pabayaan. Now, this verse teaches us that
True friendship is based on love, not on convenience or self-interest. A true friend loves us no matter what. Even when we are going through difficult times, sila'y nandiyan, kasama natin yan, lalong-lalo na kapag kailangan natin sila. And they will never give up on you. Hindi kanyan susukuan. So, ano ba ang katangian ng tunay na pagkakaibigan? Ano ba ang mga katangian? What are the characteristics of true friendship? Ito po ilan lamang sa mga katangian ng isang tunay na pagkakaibigan. So, kung kaya merong tinatawag yung BFF, dapat meron ito. No? Una, dapat merong love. No? True friendship is based on love. Ang isang tunay na kaibigan, mamahalin ka niyan ng walang kondisyon. He or she will love you unconditionally, no matter what. Anuman ang iyong katayuan, anuman ang iyong sitwasyon, ang kanyang pagmamahal sa iyo ay walang kondisyon. Unconditional ang pagmamahalan ng isang tunay na magkaibigan. Dapat meron ding trust, tiwala. True friendship is built on trust. Ito po yung pundasyon, ito po yung pinakahaligi ng tunay na pagkakaibigan, yung tiwala sa isa't isa. We can trust our friends to be there for us. Dapat itong kaibigan na ito ay marunong din magtago ng sikreto. Hindi yung pag may sinabi ka, imamarites ka. No? So, a true friend, ang isang tunay na kaibigan ay kayang i-keep yung secret mo na sinasabi sa kanya. And dapat honest din siya sa iyo. No? Dapat meron ding respeto. True friendship is also based on respect. We respect our friends for who they are and we value their opinion. So, yung mga sinasabi niya, yung kanyang opinion, pinapahalaga natin, di natin binabaliwala. Yan ang tunay na pagkakaibigan. May respeto sa isa't isa. Hindi naglalaglagan. No? Meron ding loyalty. True friends are loyal to each other. They stick by each other through good times and bad times. No? At syempre, dapat merong forgiveness. No? Kasi hindi naman, dapat hindi tayo nagtatanim ng galit. No? True friends forgive each other when they make mistakes. So, hindi naman perfecto ang isang tao. So, may mga pagkakataon na kahit na BFF mo yan, nagkakamali. At may pagkakataon din, nagkakamali ka. So, dapat merong forgiveness. They don't hold grudges or hold things against each other. And of course, there's honesty. A true friend is honest with you even when it's not easy. No? Kahit na mahirap, sasabihin niya sa iyo kung ano yung totoo. Kahit na masakit. No? So, ang tunay na kaibigan, hindi kanyang bobolahin. Kung ano yung totoo, yun ang sasabihin niya sa iyo. Kahit masakit. No? Kahit masakit tanggapin, dahil yun ang totoo, yun ang kanyang sasabihin sa iyo. Kapag hindi sinasabi sa iyo ang totoo, hindi yan BFF. Hindi yan totoong kaibigan. Alam na niyang mali. Hindi niya sinasabi sa iyo, tinotolerate niya, hindi yan totoong kaibigan. So kaya, huwag kayong, bagamat masakit, dapat tanggapin natin yung sinasabi ng mga tao na nagmamahal sa atin. Dahil totoo yung sinasabi nila, bagamat masakit, kailangan natin tanggapin. So dapat honest sa isa't isa. There is also an acceptance. A true friend accepts you for who you are. No? Ano man ang iyong kapintasan, ano man ang iyong mga katangian, handa kanyang tanggapin. They don't try to change you or make you into someone you're not. No? Hindi kanya gagawin o babaguhin. No? Hindi kanya susubukan baguhin dahil yan ka eh. No? Hindi natin po pwedeng gawin ang isang tao na hindi naman siya yun. No? Hindi mo pwede sabihin sa iyong kaibigan, dapat ganito ka, dapat maging katulad ka ni ganito. No? Dahil bawat isa sa atin ay nilikha ng Panginoon na unique.
So, wala tayong katulad. And then, support. A true friend is there to support you through good times and bad times. They will celebrate your successes and pick you up when you're down. So kasama mo yan sa saya at maging sa panahon na down ka. Dadamayan ka niyan sa panahon na kailangan mo ng karamay. Susuportahan ka niyan hanggang sa huli. Yan ang BFF. No? And of course, there's shared interest. It's always nice to have a friend who shares your interest because this gives you something to bond over and talk about. So, kung pareho kayo ng interest, yan yung kakaroon kayo ng bonding. No? And, of course, there is fun. No? Diba? Masaya kapag meron kang kaibigan. Lalo-lalo na kung kaibigan nito ay isang tunay na kaibigan. True friends should be fun. You should enjoy spending time with your friend and making memories together. So, ayan po yung ilan sa mga katangian. No? Actually, marami pa yan. No? So, ito lang muna kasi baka abutin tayo ng 3:00 kapag nilahat ko yan. No? So, ilan sa mga katangian ng isang tunay na pagkakaibigan. No? Pangalawa, ano ba ang kahalagahan? No? The importance of true friendship. True friendship is a precious gift. It can enrich our lives in many ways. At ilan sa mga bagay na ito na ma-enrich ang ating buhay, ang tunay na pagkakaibigan ay mayroong emotional support. It provides emotional support. No? Kagaya ng binabanggit ko kanina, ang isang tunay na kaibigan ay naririyan para tayo'y tulungan, lalong-lalo na sa panahon na ating pangailangan. They can provide us with emotional support during difficult times. No? Nung nasa college days ako, may marami akong mga nakasama, marami akong mga kaklase na naging acquaintance, pero ilan po yung naging kaibigan. Yung talagang naging kaibigan. At meron po ako mga naging Christian friends, at 5 po kami na magkakaibigan, 3 babae, tapos 2 kami lalaki. Alam niyo, nagsulat-sulat pa kami ng meron kaming commitment cards. No? At sinulat namin doon yung aming mga commitments at aming pinirmahan yun. No? So, bawat sa amin, meron ng cards na yun, nung commitment card na yun, at bawat commitment card, merong pirma naming 5. No? So, nung hanggang sa nagkahiwa-hiwalay na kami after ng graduation, siyempre, nagkanya-kanya ang buhay na kami hanggang sa nagkapamilya na. Pero, andun pa rin yung lalo na nung nagkaroon ng FB, so nabuhay uli yung communication. No? So, from time to time, we get in touch pa rin through social media. No? So, marami tayong nakikilala, marami tayong nakakasama, pero ilan lang po yung talagang dumadamay sa atin, nagpo-provide ng emotional support. No? Ito pong mga friends na ito, tinutukoy ko kapag panahon na kailangan ko ng makakasama, nandiyan po sila. No? Lalo-lalo na kapag wala akong pangkain, nandiyan po sila. No? Kasi nung ako'y college, limited lang po ang budget. And in fact, ang baon ko nga nun, simula nung first year ako hanggang 4th year. Kasi mura pa naman ang bilihin noon at mura pang pamasahe, 10 pesos araw-araw. No? So kaya madalas ang merienda at lunch ko noon, isang Coke Solo at isang Hopiang Munggo. Kasi yun yung kayang bilhin ng baon ko. No? So, pero, nung nagkaroon ako ng mga friends, siyempre, nakakain na ako ng ginataang halo-halo doon sa kantin, nakakain na ako ng burger, no? Kasi nililibre nila ako. No? At kapag may mga problema ako, they are there to provide emotional support. No? They are also there to help us through tough times. Kapag mahirap na sitwasyon, kapag dumadaan tayo sa mga mabibigat na pagsubok, ang ating mga kaibigan naririyan sa mga mahihirap na sitwasyon, sa mga panahon na kailangan natin ng advice. They can offer advice, they can give us encouragement, and especially, nandiyan sila para makinig. Handa silang makinig sa lahat ng iyong sentimiento. So, napakalaking bagay po yun na nakaupo kayo, nandiyan siya, no?
inilalabas mo yung lahat ng nasa loob mo at nandun siya nakikinig. No? Kahit di na siya magsalita, makinig lang siya, malaking bagay na po yun. No? So, ang tunay na kaibigan, nandiyan, tutulungan kanya na makatawid sa mahihirap na sitwasyon. Magbi-provide sila ng advice, encouragement, and especially yung kanilang tenga. Handa silang makinig sa'yo. And they make us feel loved and accepted. No? Noong pong college days pa rin, no? Dahil may mga friend akong babae, no? Hindi ako nakaka-feel ng insecurity. No? Kahit noon wala pa akong girlfriend, no? Pero dahil nandiyan sila, hindi ako nakaka-feel ng insecurity. No? So, they make us feel loved and accepted. No? And also, they help us grow as people. True friends help us grow as people. They challenge us to be better versions of ourselves. No? Sila yung nandiyan para tayo ay i-challenge para maging better, hindi maging bitter. No? So, ito po ang mga tunay na kaibigan. And they also gives us a sense of community. True friends gives us a sense of community and they make us feel that like we are part of something larger than ourselves. No? So, kahit 5 lang kayo, parang part ka ng isang bagay. Kasi yun yung hinahanap natin yung sa ating puso, meron tayong longing to belong. Kaya nga nung high school ako, gusto kong mabilong sa isang grupo. No? So, nung high school kami, ilang grupo ba kami? 3 grupo kami noon no? Kasi yung school namin, para makapunta ka sa school, kailangan pa tumawid ng ilog. No? So yung doon sa kabilang side, nandoon kami. Isang grupo kami doon. At dito sa kabilang side, pagtawid mo, merong grupo riyan. Merong mga kaklase rin namin yon. At doon sa bandang itaas, no? Isang grupo rin doon. So, 3 grupo kami nung high school. So, nung first year ako, wala akong group na kinabibilangan, kaya ang lungkot, no? Pero pagdating ko ng 3rd year, so nabilong na ako doon sa group. Naging dabar cards na ako. At nakasama na nila ako sa kalokohan. No? Feeling ko parang, wow, kabilang ako sa isang grupo. So at least, nandun yung sense of belonging. No? Although itong mga dabar cards kong ito, nagturo sa akin ng mga kalokohan, pero meron ako yung naging tunay na kaibigan doon sa mga dabar cards na yun. At isa doon yung kaibigan kong naging pastor din, kaya lang nauna nang na-promote. No? At nung kasagsagan ng COVID, no? Tinamaan po siya. No? At nauna na siya kay Lord. No? So, naging speaker pa natin siya online, no? Through recorded video. No? Kasi no, nasa abroad siya at doon siya namatay sa abroad. No? So, out of that, may mga naging, bagamat noon ay mga puro kalokohan kami, pero dumating yung time na nagseryoso din itong mga kabarkadang ito. No? So, ito po yung kahalagahan ng isang tunay na pagkakaibigan. No? Kaya dapat meron tayong talagang kaibigan na pwede nating matakbuhan, no? Sa panahon na tayo nangangailangan. No? Pangatlo, how to find true friendship. Paano ba tayo makakatagpo ng isang tunay na kaibigan? How do we find true friends? Ito po yung ilan sa mga tips para tayo ay makakita o makatagpo ng isang tunay na kaibigan at maging maganda yung ating samahan. Una, just be yourself. Magpakatotoo ka lang. Be genuine and authentic. Huwag mong subukan na don't try to be someone you're not. Minsan kasi nagpapa-impress tayo. No? Dapat maging katulad ako ni
Sino ba yung sikat na artista? No? So, minsan ay dahil gusto nating magpa-impress, no? Sinusubukan nating pekein yung ating karakter, no? At hindi tayo nagpapakatotoo. No? To be a true friend and to find a good friend, a true friend, just be yourself. Magpakatotoo lang tayo. No? At syempre, dapat maging mabuting kaibigan ka rin. Para maging tunay ang inyong pagkakaibigan, dapat ikaw ay maging good friend din. Be the kind of friend you would want to have. No? Kung ano yung gusto mong maging, kung ano yung gusto mong kaibigan na mahanap, dapat ganun ka rin. Be loving, trustworthy, and loyal. Royal. So, be a good friend. And of course, be patient. True friendship takes time to develop. No? Hindi naman kaagad-agad BFF kayo. No? Kakikilala nyo pa lang, BFF kayo. Hindi agad yan. No? So, it will take time. It will take time to develop. So, be patient. No? Hindi naman kaagad magkakilala kayo. Of course, nakilala mo lang sa pangalan, pero over time, unti-unti mo siyang makikilala. No? Kahit nga yung mga mag-asawa, di ba? Nagkakakilala lang ng talaga yan kapag nagsasama na, kapag kinasal na. Pero nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang, hindi pa lumalabas yung tunay na kulay. No? Pag dumating yung time na nagsasama na, naikasal na, at mga ilang buwan na, diyan na magkakaalaman. No? Siyempre noon, pag umutot yan, pigil na pigil. Ganun lang. Pero pag mag-asawa na, no, nahihiya pa, no? Kaya iniipit-ipit pa. So, true friendship takes time. So, be patient, no? And then, of course, be open to new people. No? Don't be afraid to meet new people. You never know who you might meet. No? So, dapat huwag tayong marami kasi sa atin mga introvert. No? Kapag di mo kinausap, hindi ka kakausapin. No? Kapag di mo in-approach, hindi ka rin na-approach. No? Paano kaya kung ating usher o usherette introvert? Patay na. Sabi nung iba, inverter. So, ako po ay introvert din, pero dapat ay subukan nating lumabas doon sa ating shell at makipagkilala. No? So, para tayo ay makakita ng mga tunay na kaibigan. So, be open to meet new people. Don't be afraid. No? Minsan kinakailangan natin paglabanan yung ating pagiging introvert. No? Now, there is a story about true friendship. Isang matandang babae, habang siya nakaupo doon sa kanyang maliit na balkonahe, doon sa kanyang sa labas ng kanyang pintuan ng bahay, ay pinapanood niya yung mga batang naglalaro doon sa labas. At siya napapangiti dahil naaalala niya yung kanyang kabataan na katulad itong mga batang ito ay inaabot din siya ng maghapon sa labas at ginagabi sa pakikipaglaro. No? So habang pinapanood niya itong mga batang naglalaro sa labas, naaalala niya, napapangiti siya dahil naaalala niya yung kanyang kabataan. Pero ngayon, mag-isa na lang siya dahil ilang taon nang nakakalipas, namatay yung kanyang asawa. So, mag-isa na lang siya sa kanyang bahay. Isang araw, merong bagong lipat. Isang young woman na nag-move in doon sa katabing bahay nila. So, bagong lipat itong babaeng ito na medyo bata pa. But, itong matandang babae ay nung una hesitant na makapagkilala dito sa nakababatang bagong kapitbahay.
But over time, na-realize din niya na ito palang kanyang bagong kapitbahay ay mabait at palakaibigan. So, nagsimula silang magkwentuhan, nag-usap sila. So, itong matandang babae ay nagsimula mag-open up doon sa kanyang bagong kapitbahay na nakababata sa kanya. At hindi niya nagawa ito sa loob ng mahabang panahon. Dahil nga, matagal lang nawala yung kanyang asawa at mag-isa na lang sa buhay, so wala siyang nakakakwentuhan. At hindi siya makapag-open up dahil wala nga siyang nakakausap. At nung dumating itong kanyang bagong kapitbahay, nagkaroon siya ng pagkakataon na makapag-open up at gumaan yung kanyang kalooban. No? So naging magkaibigan itong magkapitbahay. Bagamat medyo nakababata yung kanyang bagong kapitbahay, ay madali namang silang naging magkaibigan. No? So, madalas siyang pinupuntahan itong kanyang bagong kapitbahay para makipagkwentuhan sa kanya. Minsan dinadala siya ng pagkain, dinadala siya ng ulam, no? So, at habang sila ay itong nakababatang kapitbahay niya ay matyagang makinig sa kanya. Matyagang makinig sa mga kwento niya. Siyempre, pagka medyo nagkakaedad na, marami ng kwento yan sa buhay kasi marami ng experience yan. So, itong mas nakababata ay matyagang nakikinig doon sa kanyang kaibigan na nakatatanda sa kanya. At dahil marami siyang kwento, siya lagi yung bumabangka sa usapan. No? So, dahil dito, itong matandang babae na feel niya na siya pala ay na-feel niya yung pagiging loved and appreciated. Na-feel niya doon sa kanyang bagong kaibigan na na-appreciate siya nito at love siya nito. No? So, one day, itong matandang babae nagkasakit at na-confine sa ospital ng ilang linggo. Alam niyo kung sino yung nando sa kanya, nagbabantay, matyagang nagbabantay sa kanya, yung kanyang bagong kapitbahay na naging kaibigan niya. Nando doon siya para damayan siya, alagaan siya, at samahan siya habang siya ay nando doon sa ospital. At dahil dito, itong matandang babae ay lubos na nagpapasalamat doon sa pagkakaibigan nila ng kanyang bagong kapitbahay. No? At alam niya na kung wala itong kanyang kapitbahay na ito, baka kung ano na ang nangyari sa kanya. No? Kaya gano'n na lang yung kanyang pasasalamat doon sa kanyang bagong kapitbahay na naging kaibigan niya. Now, itong illustration na ito nagpapakita sa atin ng isang tunay na pagkakaibigan ay isang kaloob mula sa Diyos. It can be a gift from God and it can bring us comfort, it can bring us joy and support in times of need. So, if you have true friend, kung meron kang tunay na kaibigan, i-cherish mo yan. Alagaan mo yan. They are a blessing in your life. Sa Bible, mababasa din po natin yung story ni David at ni Jonathan. Ito po ay isang magandang example ng isang tunay na pagkakaibigan. Itong si David at si Jonathan, they were two different people, but they were drawn to each other by their shared love of God and their loyalty to each other. And they were willing, ang bawat isa sa kanila ay handang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. At ang kanilang pagkakaibigan ay isang powerful witness to the love of God. Mabasa din po natin sa Bible yung parable of the Good Samaritan. The parable of the Good Samaritan is another story that teaches us about the importance of friendship. Bagamat itong Good Samaritan ay stranger to the man na noon ay binugbog at pinagnakawan na nakahandusay sa kalsada, itong stranger na ito, itong Good Samaritan ito, siya yung nagpakita ng compassion and kindness doon sa taong nangangailangan ng tulong. No? Imagine, sino yung mga dumaan doon? Yung Levite, yung priest, pero walang pumansin sa kanya.
sino ang tumulong sa kanya? Itong Samaritan. Kung sino pa yung hindi mo ina-expect na tutulong, siya yung tumulong. So bagamat itong Good Samaritan ay stranger, no? Siya po ay nag-provide ng tulong, nagpakita ng compassion, nagpakita ng kabutihan, and he was willing to go out of his way to help someone in need. Alam niyo, hindi lang niya tinulungan. Pinagamot niya. Pagkatapos magamot, dinala niya sa isang bahay panuluyan. At ipinagbili niya na kung ano ang kailangan niya, babayaran ko. Ibigay niyo lang at babayaran ko sa aking pagbabalik. So, he goes out of his way to help someone in need, and his actions showed us what it means to be a true friend. Doon sa isang tula na may pamagat na Friends, it is a beautiful meditation on the nature of friendship. Yung author nito, si Robert Frost, kino-compare niya yung friendship sa isang river. Ang isang river o ilog, it is always changing but always flowing. No? Sabi niya, friendship is a river that flows between two shores. And that is a current that keeps us both afloat. Mga kapatid, through friendship is a precious gift. It is something that we should cherish and nurture. If you are blessed enough to have true friends, pasalamat natin yan sa Diyos because they are a blessing in your life. Tayo po'y tumayo at subukan natin kantahin itong nandiyan ba yun? Ay, wala pala. Sorry, tayo manalangin. Ko pala nailagay. Okay. Tayo po'y manalangin. No? Salamat, Panginoon, sa mensahe mula sa inyong salita at nawa nga po, kami po ay makasumpong ng isang tunay na kaibigan at kami rin po ay maging tunay na kaibigan na kung ano po yung hinahanap namin, dapat po ganun din kami, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay marami pa kaming ma-meet na mga tao na una, madala sa inyong paanan at maging mananampalataya. At pagkatapos ito, sila po ay maging tunay naming kaibigan, Panginoon. Dalahin ko po, Panginoon, na yung po mga taong nami-meet namin, gamitin niyo po kami upang sila ay makakilala sa inyo. At sa gayon, kami po ay magkaroon din ng mga bagong kaibigan sa pamagitan po nila. Nawa, Panginoon, yung mga taong nakakasalamuha namin, gamitin niyo po kami para po sila ay ma-invite sa inyong bahay-sambahan at sa pamagitan nito sila po ay makakilala sa inyo, Panginoon. And over time, sila po ay magiging tunay na kaibigan, Panginoon. Salamat po for the gift of friendship. At nawa nga po, yung po mga kaibigan na meron kami ngayon, tulungan niyo po kami na ito po ay aming pangalagaan, i-cherish, Panginoon, at patuloy pang lumago yung aming relationship as friends. Salamat po for the gift of friendship. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa lahat at salamat Pastor Rafi sa message na isinare mo sa amin about true friendship. Nawa ay na-bless po ang bawat isa sa atin sa mensahe na dinala ni Pastor Rafi sa atin ng ating Panginoon. Amen. So ngayon ay dadako na tayo sa ating tithes and offering. Sabi po sa Kawikaan 3:9-10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan
At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nangaapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyan. Amen. Tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga finances, ng ating mga trabaho at mga resources natin na pinagmumulan ng ating pinagkakakitaan. So now ay ibigay natin sa ating Panginoon ang ating mga tithes and offering. Pwede na po tayong magkaloob sa ating Panginoon. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Okay, tayo pong lahat ay tumayo at manalangin at magpasalamat sa ating Diyos na dakila. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Panginoon, salamat po sa kalakasan na patuloy niyo ipinagkakaloob sa bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa panahon na ito na kahit maulan, Panginoon, ay hindi ito naging hadlang upang kami ay pumunta rito, Panginoon, sa bahay-sambahan upang sambahin ka at ibigay ang aming mga buhay sa inyo bilang kaloob na handog, maging ang aming mga finances at mga tithes and offering, Panginoon, ay aming ipinagkakaloob sa inyo ng buong puso, Panginoon. Gamitin mo ito, Panginoon, upang patuloy na maihayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa aming komunidad, Panginoon, at magamit pa ito sa kaparaan ng paghahayo, Panginoon, sa ibang mga lugar, O God. Salamat po, O Diyos. Patuloy mo po itong pagpalain at basbasan, O God. And also, we pray, Panginoon, sa aming mga kapatiran na pagpalain mo, God, ang kanilang mga trabaho, mga pinagkukunan ng mga pinagkakakitaan upang patuloy na matugunan lahat ng aming pangangailangan, O Diyos. Maging sa bawat araw, Panginoon, ay bigyan kami ng kalakasan, nawa maiwasan ang magkasakit, Panginoon, at patuloy na ang kalakasan ay aming mataglay upang kami, Panginoon, ay magpatuloy pa at sa aming pagtatrabaho at sa iba pa mang gagawin, maging sa mga pag-aaral ng mga bata, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa araw na ito at patuloy na ang pagpapala mo ay aming makamtan sa araw na ito at sa mga darating pang araw. Sa iyo po ang papurit, pasasalamat namin, ang aming inihandog sa pangalan ni Jesus. Ito po aming samot dalangin. Amen. Maaari na po tayong makaupo at dadako na tayo sa ating announcement and acknowledgement. Una sa lahat ay ina-acknowledge ko ang mga ginamit ng Panginoon sa araw na ito sa ating call to worship, at the same time song leader Sister Jenny Taton, at ang mga backup si si Jenny Rose Vasquez. Sa musician naman, sa electric guitar si Joseph, sa bass si Jermaine, at sa drum si Jasper. Sa susunod na linggo po ang ating mga song leader ay si Vanessa Asas, ganun din, the same pa rin ang ating mga musician. So salamat din sa ating scripture reading kay Alexis Vasquez, at sa call to offering, ako po yun, yours truly. So yun, salamat din kay Pastor Rafi na siya pong ating naging speaker for today about true friendship. Okay, church activities naman po natin. Ngayong week, prayer meeting, wag po natin kaligtaan, every Wednesday at 8 p.m. Youth Connect every Saturday at 5 p.m. And sa boys po ito at Sunday after service, mga girls. And Children's Saturday School every Saturday at 3 p.m. So sa ngayon po, wala po pong tayong sponsor sa ating children. Kung kayo po ay nagnanais na mag-sponsor, welcome po ito. Tawagan nyo lang po or approach nyo lang po si Jenny Rose or ako po.
So, other announcement po, magkakaroon po tayo ng CMT meeting after ng... wala daw, hindi na matutuloy yung ating CMT meeting. So, yon. Ang Southeastern Luzon District, AWP, magkakaroon ng Women's Conference. Gaganapin ito sa October 7. Yun po, maghanda na po ang mga women natin. May registration fee tayo na 350 pesos. So, ang color coding natin ay peach. Any peach colored na t-shirt, blouse, or any dress. So, paghandaan po natin ito, registration is 350 pesos. Okay. So, happy birthday sa lahat na magbe-birthday ngayong month ng September. September 2, kahapon ba to? Si John Asas. Okay. Sa September 9, si Lyle Malang. September 13, si Pastor Vlad Venus. September 17, Michelle Oteros. And also 17, Pastor JR, si JR Singh. September 20, si Brother Jeffrey Domdom. At September 24, ang ating secretary, si Sir Maine Amador. So, okay. Happy birthday kay Misty. Ba't wala dito sa listahan? Ngayon ba yun? Okay, September 3, Misty. So, yun lamang po ang aking announcement. Dadako na tayo sa ating communion service. Tatawagin ko na po si Pastor Rafi Malang. If you have your Bibles, open with me sa John chapter 6 verse 35. John 6:35. In today's passage, sabi po ni Jesus, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never thirst. Sabi sa Tagalog, ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ito pong passage na ito ay isang powerful reminder sa atin ng kahalagahan ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Siya lamang po yung makapagbibigay sa atin ng true satisfaction. He is the one who can truly give us satisfaction, and He can satisfy our deepest hungers and thirst. That's why mga tao po, may hinahanap sila sa kanilang buhay. Hindi nila masumpungan sa mga material na bagay. Hindi nila masumpungan sa mga bisyo. Hindi nila masumpungan sa mga barkada. Dahil itong mga bagay na ito na kanilang hinahanap, ay tanging ang Panginoon Jesucristo lamang ang makakasatisfy. There is a longing in our hearts that only Jesus could truly satisfy. And when we come to Jesus, nasumpungan po natin yung forgiveness sa ating mga kasalanan, nasumpungan po natin yung kapayapaan na hindi malirip ng ating limitadong kaisipan, nasumpungan po natin yung pag-asa na nagsusustain sa atin, nagtatawid sa atin sa mga mahihirap na sitwasyon. Nasumpungan po natin yung pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw. Jesus is the bread of life that we need to live a full and abundant life. Ito po yung kanyang pangako. I came, sabi niya, John chapter 10 verse 10, I came that they might have life. A life that is full and meaningful. At itong buhay na ito na sinasabi ni Jesus ay mararanasan lamang natin kung tayo ay nasa Kanya, nananatili sa Kanya. Because He is the bread of life. He is the bread that we need to live
a full and abundant life. And He is the one who can give us eternal life. Sa ating pong pakikibahagi sa banal na hapunan sa araw na ito, as we come to the communion table, let us remember the words of Jesus and let us come to Him with open hearts and minds, and let us receive the bread and wine that represents His body and blood. Let us eat and drink in remembrance of Him, and let us give thanks for the gift of His life. There is this bread, the bread of physical hunger. In the context of John chapter 6, Jesus is speaking to a crowd of people. Ang kanya pong audience dito ay yung pong 5,000 katao na kanyang pinakain. They were miraculously fed with a few loaves of bread and fish. Ilang pirasong isda at tinapay, ginamit ng Panginoon, himalang nagmultiply at nakakain ang 5,000 katao. Minsan tayo pag nagkakain na, 1 bilaong pansit na, kulang pa. Pero ito, ilang pirasong isda at tinapay, miraculously multiplied by the Lord to feed the 5,000. At dito sa John chapter 6, ito po yung kanyang audience, yung 5,000 na nakakain. The crowd of people who have just been physically fed by Jesus, and He has miraculously multiplied a few loaves of bread and fish to feed them all. But here, Jesus is not just talking about the physical hunger. He is also talking about spiritual hunger. Sabi niya, I am the bread. He is the bread that we need to satisfy our deepest hungers and thirsts. We all have spiritual hungers. Lahat tayo naghahanap ng meaning, lahat tayo naghahanap ng purpose sa ating buhay. We hunger for love, we hunger for acceptance, we hunger for forgiveness and peace. And Jesus is the only one who can truly satisfy these hungers. He is the bread of life, the bread of eternal life. Jesus also says that whoever believes in Him will never thirst. Sabi niya, ang lahat ng nanampalataya sa akin, kailanman ay hindi na magugutom at mauuhaw. This is a promise of eternal life. When we believe in Jesus, we are given the gift of eternal life. This means that we will never die. We will live with God forever in heaven. Ito yung kanyang pangako. Lahat ng mananampalataya sa Kanya ay hindi na mamamatay. Because they will be living with Him forever in heaven. This communion service is a reminder of this promise. Pinapaalalahan po tayo na mayroong pangako ang Panginoon sa atin ng lahat na nanampalataya sa Kanya ay mayroong buhay na walang hanggan. When we eat the bread and drink the juice, we are symbolically eating and drinking the body and blood of Jesus. And this is a way of professing our faith in Him and receiving the gift of eternal life. So this morning, let us come to Jesus. If you are hungry and thirsty, come to Jesus. He is the bread of life. He is the one who can satisfy your deepest hungers and thirst. He is the one who can give you the gift of eternal life. So let us come to Him today. Pero bago natin yan gawin, tayo po ay manalangin. O gracious God, we thank you for the gift of your Son, Jesus Christ.
He is the bread of life. He is the one who can satisfy our deepest hungers, our deepest needs, our deepest thirst. And we come to you today with open hearts, with open minds. And as we receive the bread and the juice that represent His body and blood, we pray that you will release your blessings to us. We pray that you will release your healing upon us. We pray that you will release the provisions that we need in this life. We give thanks for the gift of His life, and we pray that you would help us to grow in our faith and love for you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sa punto pong ito, tayo po ay magsisimula sa ating banal na hapunan, at tandaan po natin na kasalo po natin ang Panginoon sa banal na hapunan na ito. So pwede na po nating simulan. Pwede na po tayong tumayo at kumuha ng tinapay itong juice, at mamaya ay sabay-sabay natin kakain at inumin. Tayo po'y tumayo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus nung gabi siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraperso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Tanggapin po natin lahat ng simbolo ng katawan ni Kristo. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa pauling pagparito niya. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Between us, how high the mountain I could not
desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. The darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and wear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, yes. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Almighty God, we come before you now, grateful for the opportunity to worship you and to be in your presence. We thank you for the gift of your Son, Jesus Christ,
who died on the cross for our sins and rose again from the dead. We thank you for the Holy Spirit who lives in us and guides us. We pray that you would bless this congregation, bless all the family, bless all of its members. Help us to grow in our faith and to love one another. Give us wisdom and guidance as we go out into the world to share your love with others. We pray for those who are sick or hurting. We pray that your comfort and your healing be upon them. We pray for those who are struggling financially or emotionally. Lord, I pray that you will give them hope and strength. We pray for our world, for our community, for our city, that you would bring peace and justice to all people. We pray for an end to all violence, corruption. We pray that all of our leaders will serve as they were called to serve. We pray for your blessing upon this community. We pray for your blessing upon this church. And we thank you for all your blessings. We all ask this in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you all. Magandang tanghali po sa inyo lahat.